Hello guys! Okay, ito na naman tayo for my monthly favorites. Konti lang to, promise. Mostly, etong mga to na-discover ko last month. Magsisimula ako sa skincare kasi laging nilalast ko yung skincare eh. Ngayon, mag-start tayo sa skincare. I've been using itong Huda Bisay. Sorry hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Huda Bisay mask. Lalo na ngayong nagbabalat yung aking skin, kakagaling lang namin sa beach at hindi naman ako actually nag-sunburn, pero parang ano lang yun, normal consequence after mag-beach, magpa-araw. Nag-sunblock ako and ang ginamit kong sunblock is yung Cetaphil na SPF 50. Cetaphil Day something. Ano bang pangalan nun? Tinapon ko na kasi naubos na siya dun. Jaya, naalala mo yung pangalan nun? Nung Cetaphil yung inubos mo. Basta yung SPF 50, yung orange yung cup niya. After 1 week, saka ako nagbalat. Ayan. 'Di ba sabi ko, hindi ako mahilig mag-mask. Ayoko talaga nagmamask kasi parang, ewan ko, to be honest, yung skincare, tina-take for granted ko siya. Yung iniisip ko na lang, sabi ko, merong maidudulot tong maganda sa akin. Kasi ang tamad ko talagang pahid-pahid. Dati masipag ako eh. Tapos ngayon, nung nagkaroon ako ng asawa, nagkaanak ako, parang ang tamad-tamad ko ng mag-skincare. Kaso kailangan talaga to guys. Remember, mas importante ang skincare kaysa sa makeup, ha? Eto, hindi ko alam kung saan. Ayan, kaya ko rin minimension kasi gusto ko malaman kung saan to available if ever maubos siya. Kasi lately, ito yung madalas kong gamitin. Ang ganda nito. Masarap siya sa skin. Eto, bigay sa akin ni Ana to in konti na lang eh. 40 pieces siya dati. Kung alam nyo kung saan nakakabili niyan, please tell me kasi I love it. Teka lang, ang init. Very refreshing siya sa face. And then, since nagbabalat nga yung mukha ko, nasusuot niya yung pagbabalat. Pag hindi ako gumamit kasi, parang obvious na lalo na kapag nagme-makeup ako kasi syempre lagi ako nag-foundation. Hindi magandang tingnan sa face kapag kahit na mag-exfoliate ako, may natitira pa rin. Yung mask, nakakatulong siya. Next is yung primer na favorite ko lately. Itong City Color, mura lang to. 200 something. Basta na-feature ko to dun sa Watson's Haul. Oil-free, matte finish, paraben-free, and nakalagay dito sa likod, it's cruelty-free. Silicone-based siya, so malaking tulong ito para sa mga visible pores ko. Since nagbe-bake naman ako and I've tried Jamsu, abangan niyo yan guys. I think mauunang upload yun. Silicone-based, yung mga ganitong primer. Kailangan siya, especially kung meron kayong visible pores. Kasi parang it acts like, parang siyang palitada sa face. Ayun, bago kayo maglagay ng pintura sa pader, diba naglalagay muna ng masilya para makinis siya. So, yun yung pinaka-purpose ng primer. Pero seryoso guys, para doon talaga siya. Para maging makinis yung face. Para kahit na gano'ng kaganda yung foundation mo, sometimes nakakasira ng final look yung visible pores. Kaya, ayan, use a primer. And I highly recommend this one, yung City Color na mattifying primer. It's mattifying and at the same time, na-hide niya yung pores ko. Kaya, 2 birds with 1 stone. Foundation na madalas na ginamit ko last month. Isa sa mga the best talaga na foundation na subukan ko. Yung cover proof ng Wonder 2. Kung magsiswimming kayo, ayan, malapit na yung summer. Kung magsiswimming kayo guys, at kailangan nyo pa rin umaura. Kasi maintindihan ko kayo. Alam ko naman may mga gustong umaura habang nasa beach, ganyan. Yung nag-worry, ayaw na halos, nasa beach ka pero ayaw mo halos mabasa kasi baka mabura yung makeup. Waterproof talaga siya. Ang shade ko dito is N30 or medium. Kahit ilang layer yung ilagay ko, very comfortable siya sa skin. Kahit ilang layer ha, kasi nga nililayer up ko siya para makuha ko yung coverage na gusto ko. Hindi siya malagkit sa face. Yun lang. Kapag meron kang dry skin, may emphasize niya. Kaya, mas okay kung mag-exfoliate ka muna bago mo gamitin to. Kailangan mag-moisturizer kasi talagang may emphasize na yung dryness. Dahil nga, pag nag-set siya, it makes the skin look dry. Hindi siya gaya ng Marc Jacobs na yun yung parang nagre-wrinkle sa face. Hindi siya ganun. So, it blends really well sa face. So, parang sinabi ko na rin mas maganda to kaysa sa Marc Jacobs. Pero, panalo pa rin si Marc Jacobs in terms of coverage. Ito kasi, okay yung coverage, buildable yung coverage. Pero, ang pinaka gusto ko dito is yung longevity niya. And kahit na mabasa ka, yes, I tried this. Foundation ako. And then, I went swimming. Andun pa rin yung foundation ko. Okay na okay to, guys. Another product from Wonder 2, yung Wonder Brow. Syempre, samahan na natin ang kilay since
magsaswimming ka rin. Hindi talaga to matatanggal basta-basta. Kahit na ginaganon nyo yung face. So, syempre, pag nagsaswimming ka, malagyan ng tubig yung face mo, diba, tendency ginaganon mo para mawala yung water. Kahit na ganunin mo yung kilay mo talaga, hindi siya matatanggal. Yung sa review ko, ang tinry ko is yung brunette. Masyado siyang light sa akin and nahanap ko yung tamang shade for me. This one is yung auburn. Yung auburn talagang saktong-sakto. Ito yung gamit ko ngayon, guys. Mas match siya sa kulay ng aking hair. Siguro ang masasabi ko lang na hindi ko type sa kanya is yung kapag medyo nagbuo siya sa may buhok, kailangan talaga i-flatten mo siya. Tutulungan mo tong product na to na i-flatten niya yung buhok mo sa kilay. Kasi kapag sometimes napapansin ko pag na-overbrush ko, wag niyo yung overbrush ha. Kasi kapag na-overbrush siya, mas lalo siyang umaangat yung buhok. And ang tendency kapag ginawa mo yun, mas lalo siyang may emphasize and parang nagsaspike na yung kilay. And hindi siya magandang tingnan. Parang nakakapitan pa siya ng alikabok, ganyan. Yung parang pag tiningnan mo, ay ang ganda ng kilay, pero pag tumagilid, ay anyari. Hindi ko alam kung nagigets nyo, pero ang weird tingnan. Another foundation, this one is yung Nichido Perfect Skin Stick Foundation. Guys, ang ganda nito. Ito yung suot ko ngayon, actually. It's matte. Ang dali niyang i-apply, madaling i-blend. Sa presyo niya na 200 plus lang to, pero maganda yung oil control niya. Lalo na guys, kung i-bake niyo. Ginagawa ko, nagbe-bake talaga ako para makatulong sa oil control. Kung napanood yung Nichido na na hindi ko nga lang kasi nagawan siya ng update. Sorry guys ha, hindi ko siya nagawa ng update, pero ayan, sinama ko siya sa favorites ko kasi ang dami nagtanong doon kung kumusta naman yung foundation. Is it good? Yes guys, it's good, especially sa oily skin. Maganda siya, maganda yung oil control niya considering this one is a stick foundation. Usually kasi pag stick foundation yung ginagamit ko, talagang alam ko na mag-oil up ako kasi parang mabigat siya. Sa lahat ng stick foundation na natry ko locally, ito yung stick foundation na hindi siya malagkit sa face. It sets matte and maganda yung oil control. So, I highly recommend this one. Ang shade ko dito is buff. Ang ganda-ganda nito, guys. Very good ang Nichido. I think, bago yata itong labas. Not sure ha, pero ayan. Next one is yung eyeliner na favorite ko. This one is Maybelline Hyper Ink Liquid Liner. Noong umpisa, parang sabi ko, hindi ko yata type to. Mas gusto ko pa rin si Hyper Sharp. Pero nung pangatlong gamit, okay naman pala siya. Siguro nahirapan lang ako sa applicator niya kasi ang applicator nito is different than yung nasa pen. Yung Hyper Sharp, yung Hyper Wing. Kung pag-uusapan natin yung tagal niya sa eyelids, mas matagal to para sa akin. Kailangan din ng practice sa kanya, especially kung nasanay ka sa pen. Yung dulo niya, hindi siya brush eh. Para siyang rubber. Ay, hindi, brush na. Hindi ko mawari. Ayun. Ito pa, kaya ko rin to nagustuhan kasi mabilis siyang mag-set. Mabilis siyang matuyo. Sa folds ng talukap ko, kapag basang-basa kasi yung eyeliner at saka matagal mag-set, matagal mag-dry, kumakalat siya. Tapos naka-sale pa siya. Ewan ko naka-sale pa siya ngayon, pero parang nag-50% off sila. So, yung Maybelline very good. Yung lashes na suot ko ngayon, guys, ito rin yung suot ko nung umattend ako ng kasal. Ito rin yung suot ko nung, kailan pa ba? Basta alam ko pangatlong gamit ko na to guys. Hanggang ilan kaya to pwede kasi nililinis ko naman siya. Ginagamit ako siya ng spray. Ito, this one. Yung Laverne na Makeup and Beauty Tools Sanitizer. Ayan yung ginagamit kong pang spray sa kanya para malinisan yung lashes ko before ko i-store. Para sa mga reusable. Ito kasi reusable kasi yung presyo niya pang reusable. I think 300 plus if I'm not mistaken. It's from Lash Lab Manila and ang pangalan niya is Chloe Mink Lashes. I think this is my first set of mink lashes and sobrang nagustuhan ko talaga siya guys. Lalo na sa mga special occasions. Mag-mink lashes kayo. Ito yung pinaka, tingnan nyo, ang ganda-ganda talaga. It's unlike most lashes na available. Usually kasi ganun yung mga nakikita ko sa mall. It's unlike most lashes na available sa mall. Na alam niyo yung parang, yeah, sige, makapal siya. Pero yung hibla, makapal din. Ito para siyang buhok. Para siya talagang buhok. Zoom natin so you can see.
Ayan o, para talaga siyang buhok, guys. Ang ganda-ganda niya. Tapos nakaganon na talaga siya. So, hindi mo na siya kailangan i-curl. Hindi mo na rin siya kailangan lagyan ng mascara kasi volumized na siya as it is. Hindi mo na kailangan pang bigyan ng effort para maging vavavoom yung lashes nyo. Pero ayan, it's so good. Available siya sa Lash Lab Manila. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Again, this one is Chloe Mink Lashes. The next one is eyeshadow Essence The Velvets. Ang ganda nito. Hindi pa ako nakadalaw ulit sa Watson. Sabi ko, kukuha pa ako ng ibang ganito. Kasi, itong eyeshadow na to, guys, pag nahawakan nyo siya, ay mapapawaw talaga kayo. Ito yung gamit ko ngayon. Dito sa outer V. And basta pag nahawakan nyo siya, it's really pigmented and matagal siya sa eyelids. Kahit hindi ka mag-primer, okay lang. Sobrang pigmented. I really love it. Ang price niya, 149 pesos para sa isang pan. Pero matagal niya itong magagamit. Ito ilang beses ko na itong nagamit. Pero parang hindi pa siya nababawasan. Blush from Avon. So, ito yung pinaka nagustuhan ko sa Avon na sa lahat ng na-try ko sa Avon. Luminous blush. And ang shade nito is Rose Luster. Wala siyang glitter. Wala siyang shimmer. Pero meron siyang luminosity sa kanya na nakaka-add ng pack sa foundation, lalo na sa cheeks, na lalo na kapag hindi ka naman pala gamit ng highlighter. Ayan, I highly recommend this one. Plus, maganda yung salamin nila. Malaki. Ayan, dumi. Last one is yung Eden's Paradise na lagi ko itong pinopost lately sa Instagram. And nakikita nyo lang doon yung itsura niya. And sinasabi ko, yes, maganda siya. It's long-lasting. Pero guys, ito yung pinaka nagulat talaga ako nung in-apply ko siya sa lips ko. Mentholated siya. May ganung factor. Naalala ko sa kanya yung Revlon na Just Bitten Kissable, ano ba yun? Basta yun, yung lip crayon. Nagulat ako nun sayang sana binlog ko yung part na yun. Kasi habang ina-apply ko, sabi ko, una na amoy ko na siya. Tapos nung unting-unting lumalamig yung lips ko, sabi ko, wow naman, mentholated siya. It feels really relaxing habang ina-apply. And first time yun ever na matry ko yun sa matte liquid lipstick. I have 4 shades ng Eden's Paradise na I think they call this Honestly Matte Liquid Rouge. Tama ba? Parang ganun yung name niya. Nakalimutan ko na. Tsaka, yun lang pala. Sana next time na maglabas yung Eden's Paradise, lagyan na nila ng shade yung container mismo. Kasi nandun siya sa yung pangalan nito, yung shade niya, nandun sa my box. Syempre, hindi ko naman alam. Yung boxes, tinapon ko na. Nandun siya sa boxes. Sana lagyan nila dito. Kasi hindi ko kilala. Isa lang yung kilala ko dito, yung suot ko ngayon. Yung Saturday Yay. Ito yung pinaka-favorite ko. Ito siya. Actually, lahat ng shades okay. Kasi tingnan nyo, lahat ng shades okay, wearable. Pero, syempre, kailangan may favorite. Ito yung favorite ko, yung Saturday. It lasts long. Kahit na kumain ako, ang matatanggal lang yun nasa inner part. Pero, okay siya. Hindi siya nagbibitak-bitak. It looks good sa lips. Hindi mukhang drying. Compared sa Sleek Matte Me, yung Sleek Matte Me medyo malagkit pag kumain Ito, never ako naka-feel sa kanya ng malagkit. Pero, mas mura yung Sleek Matte Me. 450 lang yata yung Sleek Matte Me and this one is 499. Yun lang guys, maraming salamat. Kung gusto niyo i-share ang inyong favorites na recently na-discover nyo, comment kayo sa baba and I might try that one out and malay nyo gawa natin ng review. Don't forget to thumbs up kung na-enjoy nyo tong video na to. And mag-subscribe kayo guys para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Kung nanonood kayo sa phone, click nyo lang yung bell button sa baba. Yung parang sa tabi ng name ko. Tama ba? Sa tabi ba ng name yon? Parang di ba may subscribe. Tapos number of subscribers. Nasa right side, parang may bell thingy. Kailangan yung bell may ganun. Naka-dark, yun. Para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. As soon as ma-upload ko, ayan, mag-notify sa phone nyo. Sana na-enjoy nyo tong video na to and see you again on my next one. Bye!